Ayan, so recap muna tayo. So, anong nangyari doon sa ano na 'yan, sa part na 'yon? 'Di ba? Sumugod ang Amerikano or tinulungan ng Amerikano, I should say, ang Pilipino or ang Pilipinas para mapaalis ang mga Kastila. Okay. Pero hindi natin alam, meron pala silang hidden or meron silang tinatago na reason or plano, di ba? So, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng pansamantalang kalayaan sa mga Espanyol. So, nangyari yon noong Hunyo. Kailan dineklara ang kalayaan? Any guess ulit? Kung sino nakaka-remember? That is 1899. Ayan. So, Hunyo or July or June, I should say? June 12. 12, 18? 18? 99 or 98? 98. 98 ba? Okay. Pagkatapos nun, ang nangyari, nabaril or binaril ng isang Amerikano ang isang sundalong Pilipino. Kaya nagkaroon ng labanan sa pagitan ng Amerikano at ng mga Pilipino. So lumabas din yung tinatago nilang plano na sakupin ang Pilipinas, di ba? Pero ang gusto lang naman nila ay maturuan tayo na maging independent. Kasi sabi naman nila, bibitawan nila tayo or bibigay sa atin ang pamamahala sa Pilipinas kung kaya na nating tumayo sa sarili nating mga gobyerno or sa sarili nating paa, parang ganon. So, sino yung presidente that time? Sino yung presidente natin nun? Sino yung pinaka-first president natin? Emilio Aguinaldo. Aguinaldo, ayan. So, let's continue with our discussion. So, dito tayo sa pagkahuli kay Aguinaldo at pagtatapos ng digmaan. So, ayan. So, sa loob ng halos 2 taon, naipagpatuloy na Aguinaldo ang Republika sa Palanan, Isabela. Ayan. So, sa kasamaang palad, nahuli ng mga Amerikano ang mensahero ni Aguinaldo na si Cecilio Segismundo. Okay? At natunton ang pinagtataguan nito. Ayan, so 'di ba, war na naglalaban na ang Pilipinas at ang Amerika dati diyan. Ayan. So tinulungan ng mga 80 na sundalong makabebe. Ayan, so kasama ang mga Tagalog na sina Hilario Placido at Lazaro Segovia. Si General Frederick Funston na makapasok sa kampo ni Aguinaldo na magkunwaring bihag ng mga Pilipino. Ayan. Okay. So, sa pagkabigla na Aguinaldo, hindi na siya nakagawa ng or hindi na siya nakagawang lumaban pa. Kaya, kusa na lang siyang sumuko noong Marso 23, 1901. 1901. Ayan. So, kaagad siyang dinala sa Maynila, sakay ng Vicksburg at nanumpa sa katapatan sa Amerika. Sir, Vicksburg? Yes, Vicksburg. Ito, Vicksburg. Ayan. So, Vicksburg. Yes. So, sumuko na si Aguinaldo sa mga Amerikano. Kaya, ayan. Anong nangyari nung sumuko siya? So, sumuko man ang Pangulo ng bansa, ay ipinagpatuloy pa rin ng ibang Pilipinong revolusyonaryo ang pagkikipaglaban. So ito, meron si General Miguel Malvar. Siya ang namuno sa Pwersang Pilipino sa Katagalugan. So ibig sabihin dito sa Luzon. Okay? So subalit noong Abril 16, 1902, dala ng gutom at sakit, anong nangyari? Sumuko rin siya sa mga Amerikano. Gayon din si Macario Sakay na nagtatag ng Republikang Tagalog, di ba?
Nanilinlang ang mga Amerikano na patatawarin siya kapag sumuko. Subalit, anong nangyari? Binitay rin lang siya sa bandang huli. So, noong 1903, ayan, so 1901, sumuko si Aguinaldo. 1902, namatay si, sumuko rin si Nino Malvar. 1903, ano nangyari? Pinakahuling pinuno na sumuko sa mga Amerikano sa Albay ay si Simeon Ola. Ayan, so sa pagsuko ng mga general na ito, tuluyang natapos ang digmaan sa Pilipinas. So sumuko yung mga Yes, sumuko yung mga general ni Aguinaldo, kaya natapos na ang digmaan. So may namatay kaya sa kanila? I don't know. Ayan, so pamamahalan ng mga Amerikano. So ayan, nagsimulang pamahalaan ng mga Amerikano ang Pilipinas pagkatapos ng kunwa-kunwari ang labanan sa pagitan ng mga Kastila at Amerikano. Okay. So kunwa-kunwari lang yon kasi nga meron talaga naman silang plano dito sa Pilipinas. Kaya kunwaring pinatalsik nila or kinalaban nila ang mga Kastila or Espanyol. Ayan. So agad na ipinalabas ng mga Amerikano ang kanilang patakaran hinggil sa pananatili nila sa bansa. Sinabi nila na, number 1, hindi kailanman nais na hawakan panghabang buhay ang Pilipinas bilang isang kolonya. So hindi naman daw nila gusto na sakupin ang Pilipinas. Pansamantala lang, sabi naman nila. Then, nais nilang sanayin ng mga Pilipino sa ilalim ng demokrasya. When we say demokrasya, kung ano ang gusto ng nakararami. Okay? At kapag nakita nilang handa na ang bansa sa pagsasarili, kikilalanin nila ang soberanya or kalayaan ng Pilipinas. Ayan. So, ilan naman yung gusto nila. Ayan. So, pamamahalang militar pamahalaang militar. So, noong 1898 hanggang 1901, umiiral pa rin ang isang uri ng pamahalaan sa bansa, di ba? So discuss na naman natin yan last meeting na ito yung pamahalaang militar. So tinawag itong pamahalaang militar sapagkat pawang mga sundalo ang nagpapatakbo sa bansa noon at sumusunod lamang sila sa utos ng Pangulo ng Amerika. So meron tayong tatlong Amerikanong gobernador militar. Meron si General Wesley Merritt, General Elwes Otis, and General Arthur MacArthur. So yung pinaka-familiar dito ay si Arthur MacArthur. Okay? Yeah. Sa Lingayen, Gulf. I shall return, diba sabi niya? Okay. So sa loob ng 3 taon, may mga kahanga-hangang nagawa ang pamahalang ito para sa mga Pilipino. So ano yung mga yon? Number 1, pinayapa ang Pilipinas sa pamamagitan ng armas at inihanda para sa pamumulong sibil. Okay. Number 2, ipinakilala ang Amerikanong sistema ng edukasyon. ng edukasyon kung saan ang mga Amerikanong sundalo ang mga naging guro nito. So ano yung ayan, nung nagkaroon tayo ng mga Amerikano, ano yung naitulong nila? Ayan, so pangalawa yan ay edukasyon. So ang tawag natin sa mga teachers nila noon or unang mga guro ng Pilipinas ay or noong panahon ng Amerika ay sinagutan niyo yan. Nasagutan niyo yan. Tomasite, di ba? Ayan. So yan yung mga nagpatayo sila ng mga eskwelahan. Like University of the Philippines, ayan mga yan. Yung mga matatagal ng school dyan sa Manila and other lugar dito sa Pilipinas. Sila yung dahilan yan, mga Amerikano. Yan. So itinatag nila or itinatag ang mga hukumang sibil or the Supreme Courts or kataas-taasang hukuman. At pagtatalaga kay Cayetano Arellano bilang unang
Magistrado or the Chief Justice. Unang Magistrado. Chief Ayan. Justice. So siya yung unang punong maestrado or the Chief Justice, si Cayetano Arellano. Ayan. So number 4, itinatag ang lokal na pamahalaan sa mga bayan at Sa mga bayan at lalawigan. And number 5, ipinakilala ang karapatang bumoto or right of suffrage ang tawag dyan. Ang unang lokal na halalan sa bansa sa Baliwag, Bulacan noong Mayo 7, 1899 sa pamumuno ni General Henry Lawton. Ayan. So, yun. Pinakilala ang karapatang bumoto at ginanap ang unang halalan or lokal na halalan sa bansa sa Baliwag, Bulacan noong May 7. Ayan, nag-freeze si Karel. Nakapikit siya. Okay, next. Ayan. So, mga komisyong ipinadala sa Pilipinas. Ayan. So, sa kasunduang sa kagustuhang malaman ang tunay na kalagayan ng Pilipinas, nagpadala si William McKinley, ayan, so hindi na siya nabasa, ng Amerika ng 2 komisyon upang magmasid sa buong bansa at magbigay ng mungkahi sa mga dapat gawin. Okay? So, Komisyong Schurman. Ayan. Schurman. So, Komisyong Schurman. So, ito yung unang komisyon ng Pilipinas na binubuo ni na Dr. Jacob Schurman. Kaya nga Komisyong Schurman. Siya yung chairman kasi, kaya Schurman. Si General Elwell, Charles Denby, and Dr. Dean, or Dian siguro, Worcester. Ayan. So, dumating ang komisyong ito sa Pilipinas noong Marso 4 or ika-4 ng Marso 1899 na naging mungkahi ng komisyon at ipinadala kay Pangulong McKinley noong Enero 31, 1900. 1900 ang basa dyan. Okay. So, ito yung mga mungkahi at nagawa ng Komisyong Schurman. Okay. So, pagkabuo ng isang territorial government na may 2 kapulungan. Mababang kapulungan at mataas na kapulungan. So, kalahating iboboto at kalahating itatalaga. Diba? Yan yung malapit sa kapulungan. Ano yun? Ibaba yun, ibaba. Ibaba at mataas na kapulungan. Sige sir. So yun yung mababang kapulungan. Di ba ganito naman tayo, yung mga iba na, for example, sa government natin, meron yung mga itinatalaga na lang nila. Like, pagtatalaga ng Secretary of Defense, mga ganyan. Di ba dati si Bato de la Rosa and ngayon nag-iba na naman I think. So ganoon lang siya. So yung iba, presidente, vice president, governor, siya yung mga iboboto. Tapos yung iba naman ay tinatalaga na lang. That is territorial government. So parang ganoon yung example niya. So pag-alis ng pamahalang militar sa Pasipiko and pangangalaga sa likas na yaman ng Pilipinas para sa mga Pilipino, pagsasayos ng mga nagsasariling lokal na pamahalaan or the autonomous. Ano yung mga autonomous natin? Ano yung ARMM? Ano sabi ko na? So ARMM is an autonomous region, di ba? Autonomous region of Muslim Mindanao. So isa yon. So pagsasayos ng nagsasariling lokal na pamahalaan. And then, pagbubukas ng mga libreng paaralan sa elementarya. So, more on education ang ibinigay sa atin ng or nang itinuro sa atin ng mga Amerikano. And,
And last one is pagtatalaga ng mga Pilipinong may higit na kakayahan at mabuting karakter sa paghawak ng posisyon sa pamahalaan. Ayan, so dahilan sa hindi nabanggit ang tungkol sa pagkakaloob ng kalayaan ng bansa, nagsagawa pa ng komisyon na titingin sa kahandaan ng Pilipinas sa mas maayos na kalagayan. So, meron pang iba dyan na mga komisyon. So, ang nauna lang ay ang komisyong Schurman, okay, na pinumunuan ni Jacob Schurman. Ayan. So, wait lang ha. May tatawag lang si teacher. Wait lang. So, ituloy natin sa komisyong Taft. So, pagkatapos ng komisyong Schurman, nagkaroon naman ng komisyong Taft. Ito yung pangalawang komisyon. So, ang ikalawang komisyon ng Pilipinas ay binubuo ni na Judge William Howard Taft bilang chairman, Mr. Luke E. Wright, Mr. Henley Aide, siguro, at Professor Bernard Moses. Ayan, sa pagdating ng mga opisyal ng Amerika sa Pilipinas, ipinaalala ni Elihu Root. So si Elihu Root ang kalihim ng pandigma ng Amerika na ang pamahalaang itinatag nila ay kinakailangang magdadala ng kaligayahan, kapayapaan at kariwasaan ng mga Pilipino. Okay? So, ayun, hindi kinakailangan ng digmaan. Okay. So, sa pagsisimula ng komisyon sa Pilipinas noong Hunyo 3, 1900s, ito ang kanilang mga naging mungkahi at nagawa. So, number 1, ipinasa nila ang batas na naglalaan ng 2 milyong piso sa pagpapagawa at pagkukumpuni ng mga daan at tulay sa bansa. Ayan. So, hindi lang sa education, pati na rin sa mga tulay-tulay. So, ito ay ayon na rin sa kapangyarihang ibinigay sa kanila na gumawa at magpatupad ng batas. Ayan. So, nakapagpasa ito ng 449 na batas mula 1900 hanggang 1902. So, sa 2 years nila, nakapagpasa sila ng 449. So, marami-raming batas din yon. And nagtagumpay ito sa pagpapanumbalik ng kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Ayan, so hindi naman negative yung gusto nila or hangarin nila sa Pilipinas. Ayan, nakuha nila ang suporta at tiwala ng mga Pilipino or ng mga maraming Pilipino tulad ni na Dr. Pedro Paterno, Cayetano Arellano na siya yung Chief Justice or pinakaunang, di ba? So Dr. Trinidad H. Pardo de Talavera pala at Felipe Ben Camino. Okay. Ayan, so nahikayat nito ang mga Pilipino na magkaisa sa mga usaping pampamahalaan. Kasama na rito ang pagkakatatag sa Partido Federal bilang unang partidong politikal sa bansa. So yung Partido Federal, ang unang partidong politikal sa bansa. So pamamagitan ng pamahalaang militar, patungong pamamahalaang sibil. Ayan. So from militar hanggang sa naging sibil. So pamahalaang sibil. Ito na yun. So si Senator John C. Spooner ng Wisconsin ang namuno sa paggawa ng susog o amendment. So pag sinabi nating amendment, yun yung parang pagpapalit ng ibang rules or ibang batas, parang ganon. Okay. Sa Army Appropriations Act noong Marso or ika-2 ng Marso 1901. So nilalaman nito na ang Pangulo ng Amerika ay pinahihintulutan na
magpatuloy sa pagtatatag ng pamahalaang sibil sa Pilipinas. So, mahalagang bagay na ginampanan ng Susog-Spooner o Spooner Amendment. Ayan, susog yung yung sa Tagalog ng amendment. Ayan, so mahalagang bagay na ginampanan ng Susog-Spooner or Spooner Amendment sa pagpapasimula ng pamumunong sibil sa Pilipinas. So ayon na rin sa nilalaman ng Susog-Spooner, pinasiyaan ng pamahalaang sibil sa Maynila noong Hulyo o ika-4 ng Hulyo 1901 at hinirang si William H. Taft bilang unang gobernador sibil. So nagsimula siya noong 1901. So Hulyo pala 4 or July 4, 1901. Naging pamahalaang sibil na tayo. Okay. So sinulit yung pinakaunang gobernador sibil. Andiyan pa kayo? Gising pa? Ayan. So sino yung pinakaunang gobernador sibil? Si William H. Taft. So kailan nagsimula ang pamahalaang sibil? O kailan nagsimula ang pamahalaang sibil? Hulyo 4, 1901? Noong Hulyo 4, 1901. Kasi yun yung doon nila pinasinayaan or doon nila parang i-renounce. Parang ganon. Ayan. So hinirang si William H. Taft bilang unang gobernador sibil ng bansa habang patuloy pa rin siyang pinuno ng Komisyon ng Pilipinas or Philippine Commission. Pinamunuan lamang ng pamahalaang ito ang mga lalawigan at mga pulong tahimik at payapa. Ayan. So samantala, nananatili sa pamahalaang militarya ang mga lugar na mayroon pang kaguluhan or mga Kristiyanong lugar at Mindanao at Sulu. Ayan. So nagpatuloy rin ang Komisyon ng Pilipinas bilang lupon ng tagapangbatas. Yan. Ang mga miyembro nito ang mga naging miyembro ng unang gabinete ng bansa. Ayan. So ito. So di ba ito yung sa komisyong Komisyong Taft. So this is the Komisyong Taft. Ito pa rin yung mga miyembro na. So ito yung mga naging miyembro ng gabinete ng bansa. So si Dean Worcester, siya yung interior. Henry Ide? Finance. And justice. Si Luke, right. Commerce and Police. Si Bernard Moses naman ang Education or Public Instruction. Ayan. So noong Pebrero 6, 1903, ayan, so pinalitan ng Kongreso ng Amerika ang titulong Gobernador Sibil sa Gobernador General. At ang unang ginamit ng titulong ito or ang unang gumamit ng titulong ito ay si Luke E. Right. Ano pa pala si Luke? Ayan, so pinalawig din ang partisipasyon ng Pilipino sa pamahalaang sibil. So binigay sa pamamahala ng mga Pilipino ang lokal na pamamahala ng mga bayan at lalawigan. So dito na siguro nagkaroon ng mga ang tawag dito? Ang mga kapitan, ganon. So mailang matatas na posisyon din ang binuksan ng mga Pilipino. Ayan. So si Cayetano Arellano, unang punong maestrado ng katas-tasang hukuman. And si Gloria Araneta,
Siya ang unang kalihim naman ng pananalapi or finance at katarungan. Sige. Ayan. So ito yung mga unang Pilipinong naitalaga bilang kasapi ng Komisyon ng Pilipinas. So tingnan nyo na lang siya. And ituloy na lang natin siya mamayang 2 o'clock. I mean, yes, 2 o'clock. Okay? So tuloy natin hanggang sa dito, mga batas. So, yes, 2 o'clock. Ituloy na lang natin siya mamaya. So yun lamang ngayong umaga. Ayan. So yun lamang ngayong umaga. Kung natapos yun yung worksheet nyo, try to finish your other worksheets. Okay? So yun lamang. Have an advanced reading sa mga susunod pa. Okay? So bye-bye. Bye, sir. Diyan, Mama. Bye-bye, sir. Bye-bye. Bye.